What's up, KG? Alam mo papalitan na ng crypto ang bangko? Real talk, ilang taon na, nandyan pa rin sila. At baka hindi sila mawawala kahit kailan. Hindi dahil may crypto, kundi may ayaw kang tanggapin. Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, ang dami ko nang naririnig na ganito. Crypto will replace banks. Decentralized future na tayo. Wala nang middleman. Pero ang tanong, ilang beses ka na bang gumamit ng crypto para bumili ng pagkain, magbayad ng kuryente, magpadala sa pamilya? Kung honest ka, sa totoo lang, wala. At dito pa lang, may problema na tayo. Hindi technology ang problema. Karamihan iniisip, hindi pa kasi advance ang crypto. Mali. Actually, sobrang advance na. May smart contracts, DeFi, instant transfers. Mas mabilis pa minsan kaysa sa bangko. Pero ito hindi mo nakikita. Hindi technology ang problema. Tao ang problema. Sample. Kung bibigyan kita ngayon ng option A, magpadala gamit ang bank app, simple o pamilyar. O option B, gumamit ng wallet, seed phrase, gas fee, network. Anong pipiliin mo? Exactly. Hindi lahat gusto maging tech expert. At kung kailangan mo mag-aral ng 10 bagay bago mo gamitin, hindi yan pang mass adoption. Ito pinaka-sensitive, trustless system. Daw ang crypto. Pero sa totoong buhay, hindi trustless ang mundo. Kapag nagkamali ka sa bank transfer, pwede mong tawagan. Kapag nagkamali ka sa crypto, wala kang tatawagan, wala kang habol. At dito nagfi-fail ang crypto. Hindi lahat gusto ng full responsibility. Gusto ng tao, safety net. Maraming crypto users ayaw sa regulation. Freedom, no control. Pero isipin mo, bakit ka nagtitiwala sa bangko? Dahil regulated sila. May insurance, may legal protection. Sample, kung mawala ang pera mo sa bangko, may labang ka. Kung mawala ang crypto wallet mo, lesson learned. Ang regulation ang dahilan kung bakit ginagamit ang bangko. At hanggat wala nito sa crypto, limited lang ang magtitiwala. Ito pinaka-underrated. Crypto is powerful, pero ang pangit gamitin. Sample, ang gas fee, network delays, wrong address equals goodbye na sa iyong pondo. Wallet confusion, ikumpara mo sa GCash or mga banking app, 2 pindot lang, okay ka na. Real talk, hindi mananalo ang mas advanced, mananalo ang mas madaling gamitin. Banks are not stupid. Ito yung hindi sinasabi sa karamihan. Akala mo ba papayag ang bangko na mawala sila? Hindi. In reality, ina-adapt nila ang technology, digital banking, blockchain integration, CBDCs, o yung mga government digital currency. Hindi crypto versus banks ang future. Hybrid system ang mangyayari. Ito ang pinaka-importante. Kahit perfect ang crypto, kung ayaw ng tao, walang mangyayari. Sample, gusto ng tao, convenience, security, simplicity, hindi complexity, risk, at responsibility. Ito ang brutal truth. Crypto demands discipline. Most people don't have that. Kung tatanungin mo ko, hindi papalitan ng crypto ang bangko, pero hindi rin mawawala ang crypto. Mga strength ng crypto, transparency, control, borderless. Ang weakness nito, complex, risky, no safety net. Alam mo ba, mas marami pa rin gumagamit ng cash kaysa sa crypto worldwide. Majority ng crypto holders hindi ginagamit, iniipon lang. Ang banks ngayon, nag-i-invest na rin sa blockchain technology. Sa point na to, tanong ko sa'yo, kung ikaw ang pipili, gusto mo ba ng full control pero risky o safe pero may middleman? Dito mo malalaman kung saan ka talaga. Hindi magkalaban ng crypto at bangko. Magkaibang solusyon sila sa magkaibang problema. Crypto is freedom, banks stability, at ang mundo kailangan pareho. So next time na marinig mo, crypto will replace banks, alam mo na, hindi ganun kasimple. At kung gusto mong maging ahead sa game, huwag kang sumabay sa hype. Intindihin mo ang realidad kasi doon ka kikita at doon ka tatagal.
Game on! Sa kanto, laging utang ang kulang.